Welcome po sa bagong episode ng Hate Cell ang Tell to Zell, where you can share your story about anything, about love life, friendship, family, business, sexy, horror, failure, or success, basta kahit ano. Huwag niyong isipin na walang gustong makinig sa inyo. Nandito po ang channel ko and i-message niyo lang po ako. Ilalagay ko po yung mga social media account ko para ma-message niyo po ako. You're free to share your story with no judgment. Nakakaya mo talagang umattend ng reunion na puro yabangan ang usapan. Naranasan nyo na ba yun? Yung yayayain ka tapos feeling mo di ka naman pala belong? Netong last December lang kasi nagkaroon ng reunion yung klase namin nung college. Di naman private or U-Belt yung school namin pero di rin naman basta-basta. And yun nga, since klase kami, invited ako. Ayoko talagang sumasama kaso sabi nga nila after 10 years daw, magkikita-kita daw kami. Eh di sige na lang. Kahit na sa totoo lang di ako mahilig. Feeling ko kasi sa ganyan, puro yabangan. Pag di ka naging successful, manliliit ka sa usapan. Ako, introvert kasi ako kaya di ako mahilig makipaghalubilo sa ganun. Nga pala, ako po si Jason. 2013 kami graduate kaya 2023 nila inorganize itong unang reunion namin. Habang nasa event ako, nasa table lang ako na designated para sa akin. Nag-base naman ako ng maayos para kahit yun man lang di ako mahuli sa mga kaklase ko. Natapos na nga ang event pero napansin ko, meron ako isang kaklase na tahimik lang din. Hindi ako nagkakamali, si Richard yun. Nilapitan ko at kinamusta. Nakipag-usap naman. Sa isip-isip ko, kung introvert ako mas may introvert pa pala sa akin. Pero at least may makakausap na ako. Nag-aya pa kasi ng after party yung mga kaklase namin. May kaklase kaming may-ari na ng isang KTV bar. And dun kami nagpunta. Nagtabi kami ni Richard at nakapagkwentuhan din. Sabi niya, medyo nahihiya din daw siya kasi kumpara sa mga kaklase namin, hindi daw siya masyadong yumaman. Maaga daw kasi siyang nakapag-asawa kaya ngayon ay minamanage niya na lang daw yung kanilang maliit na lugawan at silugan na kahit paano naman ay nabubuhay sila. Pero masaya siya kasi medyo malalaki na ang mga anak niya. Nakakalaro niya na nga minsan. Kumpara kasi sa mga kaklase namin, merong naging manager ng bangko, may naging politiko, may naging may-ari ng isang agency, malalaking business. At ako naman ay isang call center agent na sa itingin ng iba mababang trabaho dahil may mga empleyadong hindi graduate or high school graduate lang. Di ba nila alam na ang hirap-hirap pumasok sa trabahong to at kahit papano, okay din naman ang sahod. Pero dahil sa kabisihan, merong mga hindi pa nakakapagrelasyon o asawa. Merong halos di na makasama ang pamilya na tulad ko dahil pagising sila, tulog ako. At pag tulog sila, gising naman ako. Dahil kay Richard, naisip ko na kahit simple lang ang buhay nila, masaya sila. Masaya siya. And for me, that's a success. Dati, lagi ko naiisip na dapat maging mayamang-mayaman ako para sumaya ako. Pero nag-iba yung perspective ko dahil kay Richard. Nayayamot ako sa reunion. Pero dahil pala sa reunion na yan, ay magkakaroon ako ng bagong goal sa buhay. At hindi ko na masyadong pinipressure yung sarili ko. At nagkaroon pa ako ng bagong kaibigan. Yun nga, si Richard. Kasi hindi naman kami close dati. Minsan nga ay naimbite pa ako dun sa lugawan niya. Ay grabe, napakasarap. At hindi lang pala yun basta-basta lugawan dahil kilalang kilala na yun sa lugar nila. 24 hours yun at talagang di nawawala ng tao. Mura, malinis at masarap. May mga nakakotse pa nga na dumadayo doon para lang mag-take out. Ako po si Jason at salamat sa reunion na puro yabangan. Pero nakakuha ako ng mabuting kaibigan. Shoutout nga pala sa'yo tol, Chard. Galing mo, salute. Shoutout na rin doon sa mga kaklase naming mayayaman. Alam nyo na kung sino-sino kayo ha. Salamat Tezel. Sana mapili mo tong story ko. Simple lang pero kasi may natutunan akong aral kaya sana may natutunan din kayo.
At napakinggan na nga po natin yung story ni Jason. Simple lang yung story niya, no? Tungkol lang sa reunion, pero aminin, nakarelate ka din. Marami nakaka-relate pagdating sa gantong bagay. Kasi kahit ako, dati hindi ko rin gusto yung mga ganito eh. O kasi minsan tamad akong makipag-socialize. Marami rin akong kakilalang ganyan, tinatakot makipag-socialize, tapos parang okay lang kahit di na nila makita yung mga dati nilang kaklase. Pero nung nag-organize ako nito nung 2019, kasi bigla ko lang na-miss yung mga kaklase ko dati or yung mga schoolmates ko. Tapos still na mga magkakaibigan kami. And parang lagi-lagi kami nagkakaroon ng reunion. Masaya din. Oo, masaya, tas maraming matututunan. Tapos, ang saya pag nagre-reminisce kayo ng dati. Medyo nag-iba yung perspective ko sa reunion. Kaya kayo, kung meron kayong mga ganyan, try nyo din. Try nyo lang makipaghalubilo. Bisa nakala mo hindi cool, pero okay naman din pala. At para po doon sa mga gustong magpadala ng kanilang kwento, wag po kayong mahiya. And lahat po ay welcome dito sa channel ko. Sa mga nakakaranas po ng depression kasi feeling nila walang nakikinig sa kanila, mag-message lang po kayo sa akin and nandito po ilalagay ko po yung aking mga social media accounts or email ad kung saan nyo ako pwedeng ma-message. Okay po, maraming salamat and please like and subscribe yung channel ko para mas lumago and para mas marami pa po tayong may bahaging kwento at ma-inspire ng mga tao. Maraming salamat po. Ingat!